بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na binabasa natin na tinatawag na Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Number 47. فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. Ito ay kabila sa mga bagay na obligado sa atin bilang mga mu'min, bilang mga Muslim na paniwalaan natin tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, ang ating Panginoon na dakila ay nag-iisa sa kaniyang mga katangian. Ang mga bagay na idinidescribe sa kanya ay nag-iisa dito ang ating Panginoon na Allah. Wala siyang kasusyo. Ang lahat ng mga sifat na nabanggit sa Quran o kaya nabanggit sa Sunnah na ito ay kabilang sa mga katangian ni Allah. Kasi ang mga sifat ni Allah ay kinakailangan ng dalil, basihan. Hindi maari natin sabihin na ito ay katangian ni Allah kasama sa mga katangian ni Allah kapag walang dalil mula sa Quran o kaya mula sa Sunnah. Pero ang mga katangian na nabanggit sa Quran at nabanggit sa Sunnah ay nag-iisa dito si Allah. Wala tayong makikitang isang nilalang, malaika man o jin o tao, na nasa kanya ang katangian na ito ni Allah na nabanggit sa Quran at nabanggit sa Sunnah. Halimbawa, kabila sa mga katangian ni Allah na nabanggit sa Quran at nabanggit sa Sunnah ay al-ilm, ang kaalaman. Pero ang kaalaman na ito na katangian ni Allah, sifat ni Allah, ay wala dito ang isang nilalang. Nag-iisa si Allah sa katangian na ito. Kasi yung tao, yung nilalang, mayroon siyang kaalaman. Pero ang kaniyang kaalaman, hindi kagaya ng kaalaman ni Allah. Kasi yung kaalaman ni Allah ay kompleto. Yung ilm ay kompleto. Hindi nagbabago. Hindi lumalakas, humihina. Ito ay mananatili. Ito ay ganap.
ito ay walang nakahilihim sa kanya na anumang bagay. Pero hindi ganon ang kaalaman ng isang tao. Ganon din ang kudra, kakayahan. Ito nabanggit. Ganon din ang istiwa. Kasi Allah ay nasa ibabaw ng arsh. Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Pero ano ba ang istiwa ni Allah sa ibabaw ng arsh? Kagaya ng pag-istiwa ng tao, pangibabaw ng tao sa isang lugar, hindi ganon. Kasi ang isang tao, kapag nangibabaw, ay nakadikit, nakataas, nakatayo, o kaya nakaupo, o kaya nakahiga. Siya bagay na yun. Ngunit si Allah ay hindi ganon. Yan ang maana ng kaniyang sinabi na laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Al-bariyah yung nilalang, kahit anong nilalang, tao, malaika, jin. Ito yung dapat na paniwalaan natin. Dahil dito, kapag may pumapasok sa kaisipan mo tungkol sa mga imahi ng katangian ni Allah, dapat mo itaboy kaagad. Kasi yan ay waswas ni Satanas, ang mga ganyang pumapasok sa kaisipan. Panglabing may 48. Ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu as-sittu kasairil mubtada'at. Kabila pa rin ito siya, obligado na paniwalaan natin. Si Allah ay malayo na malayo sa Kanya ang tinatawag na hudud at ghayat. Ang mga ganitong salita, dapat ito ay hindi ginagamit. Pero kasi ang may-ari ng kitab na ito, ginamit niya ito, napilitan na gamitin niya ito, ang salita na ito, kasi ito yung problema sa mga tao na gumagawa ng bid'ah. Na gumagamit sila ng mga salita, mga word na hindi ginamit ng Quran, hindi ginamit ng Sunnah tungkol kay Allah. Dahil dito, kabila sa paraan ng pagkagalang sa ating Panginoon, sa ating paggalang sa ating Panginoon, ay huwag tayo gumamit ng mga salita, mga word na hindi ginamit ng Quran at hindi ginamit ng Sunnah. Kapag tinatalakay natin ang ating Panginoon, pinag-usapan natin ang ating Panginoon na Allah, dapat huwag tayo lumabas sa mga salita, mga word na ginagamit ng Quran at ginagamit na Sunnah. Kabila sa kalapastangan sa ating mga sarili, sa ating iman, sa ating pagkamuslim, kabila sa niwarakan natin ang karapatan ni Allah, kapag tayo ay gumagamit ng mga salita o kaya mga word na hindi ginamit ng Quran at Sunnah, kailangan na maingat tayo sa mga salita, mga kalima na ginagamit natin sa kapag
pinag-usapan natin, tinalatalakay natin si Allah. Kabila sa mga ginagamit ng mga tao na ito, mga mubtadi'in, yung jism, yung katawan, dahil ito sinasabi nila, mujassima, dapat hindi ito ginagamit yung jism. Kasi yung jism at badan ay hindi ito ginagamit ng Quran at hindi ito ginagamit ng sunnah. Ang dapat natin gamitin yung that. Yung mga kalima na ginagamit ng Panginoon. Dahil ito, kabila pa rin siya ginagamit nila yung mga hudud, mga limitasyon. Kasi ito yung hudud, limitasyon. Ano ba? Si Allah may limitasyon, may hangganan. Kasi ang mga mubtadi'in, kung ano-ano man, iniisip nila. Hindi ito dapat kasi yung sinabi natin na kabila ito sa panliligaw ni Satanas sa isang tao, na itinatanong niya sa isang tao, sino yung naglikha sa iyo? Sasagot ang tao, si Allah ang naglikha sa akin. Tapos, sino naman ang naglikha kay Allah? Ito. Kasi ang Satanas gumagawa ng mga paraan upang guluhin ang kaisipan ng tao. Kabila ito, ano kaya si Allah? May hangganan, may sukatan. Dahil dito ang mga ganitong tumatakbo, mga bagay na tumatakbo sa ating mga kaisipan o kaisipan ng tao, ay si Allah ay hindi natin dapat pag-usapan ang mga ganitong bagay. Kasi si Allah hindi natin pwedeng sabihin na masusukat, may hangganan, ilan tulad ng isang bundok, ilan meters, ilan ang taas, ilan ang lapad. Hindi ganon. Dahil dito, sinabi ng nagsulat dito, ta'ala anil hududi wal ghayat. Kapag ito ay itinatanong sa iyo, ay dapat pagalitan mo ang tao kasi siya ay Satanas. Sinusugo ni Satanas sa iyo upang guluhin, upang gumawa ng kaguluhan. Dahil ito, ta'ala anil hududi wal ghayat. Kasi hindi natin nakita. Dahil ito, ang mga hudud na ito, mga salita na ito, hindi dapat ginagamit. Pero kung ang iniisip naman ng mga tao, si Allah, may mga hikmah kasi yung ghaya, yung hudud, kasi dapat natin itanong sa tao, ano ba yung iniisip mo sa hudud na yan? Kasi ito ay kalima na hindi ginamit ng Quran. Itatanong natin sa tao, ano ba yung iniisip mo sa hudud? Had. Ang iniisip mo ba dyan ay sukatan, limitasyon? Kung ito ay huwag mo yan sabihin. Kasi Allah hindi maari magkaroon ng sukatan, limitasyon. Pero kung ang iniisip mo man naman sa hudud na yan, ang ibig sabihin mo sa hudud na yan ay that, si Allah ay naniniwala kami. Siya tinatawa sa kanyang that, si Allah ay mayroong that. Dito, itatanong natin sa kanila. Ganon din yung ghayat. Ano naman yung ibig sabihin ninyo sa ghayat? Yung limitasyon ba? Hanggang doon? Kung yan ang ibig sabihin ninyo dyan, si Allah ay malayo na malayo dyan. Malaking kasalanan kapag pinag-usapan natin yan. Si Allah ay malayo na malayo dyan. Pero kung ang iniisip ninyo sa ghayat ay yung hikmah,
Kasi yung gaya, minsan ang kanyang maana ay hikmah. Ano ba yung hikmah ni Allah? Si Allah may mga hikmah ba? Oo, mayroon. Kasi lahat ng kanyang ginagawa ay may hikmah. Lahat ng kanyang ipinag-utos may hikmah, may hadap, may hikmah. Lahat ng kanyang ipinagbabawal ay mayroong hikmah. Kabila sa kanyang mahikmah ay upang tayo ay maging pure na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang al-arkan wal-a'da wal-adawat. Ang mga arkan, mga a'da, ang mga arkan at mga a'da, mga adawat, ito ay, kumbaga sa tao ay mga parte ng katawan. Ito mga parte ng katawan. Ito, hindi natin ito pwede pag-usapan tungkol kay Allah. Na sasabihin natin na si Allah ay may mga parte ng katawan. Bawal yan. Kasi ang parte ng katawan, ibig sabihin, nabubuo mula sa mga parte. Kasi ng katawan, kasi ang tao nabubuo mula sa mga parte ng katawan niya. May ulo, may nabubuo mula sa ulo at kamay at dibdib at tiyan at paa. Hindi ganon. Kasi si Allah ay laysa kamithlihi shay. Yan. Dahil dito, ang mga nababanggit na mga katangian ni Allah, tulad ng wajh, mukha, tulad ng yad, ito ay hindi natin maaring tawagin na parte ng katawan, a'da. Ang tawag dito ay mga sifat khabariyah. Sifat khabariyah. O kaya sifat dhatiyah. Sifat dhatiyah. Kasi yung may mga ulama na ito yung sinasabi nila na ito ay sifat dhatiyah. Ang mga wajh, ang yad, at qadam, ito sifat dhati o kaya sifat khabariyah. Yan. Pangatlo, yung sinabi natin na ang dapat na ginagamit natin kapag tinatalakay natin si Allah ay ang mga word, ang mga salita na ginamit ng Quran at ginamit ng Sunnah. Pangatlo, ang mga sifat, mga katangian ay tatlong bahagi. Una, mga sifat na mga magaganda. Ang mga sifat na mga magaganda ay idinitalya ni Allah at iniditalya ng propeta. Ang mga sifat ni Allah na mga magaganda, tulad ng sama', tulad ng basar. Dahil dito, ang sifat na patatatagin natin kay Allah na sa tingin natin ay kabila sa mga sifat na mga magaganda, kinakailangan tayo ng dalil upang patatagin kay Allah. Dahil ang mga sifat na mga magaganda ay idinitalya ng Quran at iniditalya ng Sunnah. Ang mga sifat naman na sa tingin natin ay mga magaganda, ito yung pangatlong bangalang bahagi. Ang mga sifat naman na sa tingin natin ay mga magaganda, walang masama dito. Pero walang dalil mula sa Quran at walang dalil mula sa Sunnah na ito ay kasama kabilang sa mga sifat ni Allah ay dapat
na huwag natin sabihin na ito ay kabilang sa mga sifat ni Allah at huwag natin pakawalan. Ibig sabihin, huwag tayo pumasok dyan. Huwag nating pag-usapan ang ganiyang katangian. Sa tingin ko maganda, pero mayroon ka bang dalil mula sa Quran, mula sa Sunnah na ito ay kabilang sa mga sifat ni Allah? Wala naman. Dahil dito wala kang karapatan na sabihin mo na ito ay kabilang sa mga sifat ni Allah. Kapag sinabi mo na ito ay anong nagawa mo ay ito ay bilang pag-abuso sa Quran at sa Sunnah. Pero hindi naman pwedeng pakawalan mo. Kasi kapag pinakawalan mo ay kailangan pa rin siya dalil. Dahil dito, huwag ka dito pumasok. Ano yung mga halimbawa? Halimbawa ng yung ruh, yung kaluluwa. Ito, hindi ito. Ano ba yung ruh? Masama ba ito? Masama o hindi masama? Sa tingin natin naman, hindi masama yung ruh. Pero sasabihin natin ba na ito ay kabila sa mga sifat ni Allah? Hindi maaari. Kasi wala tayong dalil. Maaari natin ba sabihin na wala siyang ruh? Hindi naman pwede kasi wala kang dalil naman upang pakawalan. Dahil dito, huwag ka pumasok. Ito, kailangan na maging magalangin sa propeta, sa Allah. Kailangan maging magalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang sasabihin mo? Yung sasabihin mo at yung papakawalan mo, kailangan may dalil. Halimbawa, si Allah subhanahu wa ta'ala, ano ba? Mayroon siyang balikat. Maaari ba natin pag-usapan ang balikat? Hindi dapat. Hindi dapat. Kailangan magalangin tayo kay Allah. Kung ano man ang kaniyang binanggit sa Quran at binanggit na propeta sa Sunnah, ayun ang dapat natin pinag-usapan. Ang bagay naman yan ay huwag tayo pumasok dyan. Kasi ay yung balikat ba? Ang balikat. Kasi yung balikat, sa tingin ko, hindi ito masama. Pero kung sasabihin mo, si Allah, mayroong bang ganyan? Pero mayroong kang dalil, wala naman. Kapag pinakawalan mo, mayroong ka bang dalil? Kasi yung balikat, hindi katulad ng wajh, hindi katulad ng yad, na si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsalita dyan. Dahil dito mga kapatid, dapat tayo magalangin. Dapat tayo maingat sa ating pagtalakay sa ating Panginoon na Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong mga sifat, mga katangian ay katangian na kulang. Katangian katangian na kahinaan, kakulangan. Ang mga ganitong katangian ay hindi kailangan sa dalil. Kailangan pakawalan natin kay Allah. Mula kay Allah ang lahat ng katangian ng kakulangan, katangian ng kahinaan, dahil ito ay salungat sa kaniyang mga katangian na kumpleto. Sanglungat sa katangian niya na kudra, kakayahan, kaalaman, siya makapangyarihan. Dahil dito lahat ng katangian ng kakulangan, hindi ito idinitalya ng Quran at idinitalya ng Sunnah. Ano ito? Dahil hindi niya idinitalya lahat ng katangian ng kakulangan at kahinaan, kailangan pakawalan natin kay Allah at hindi tayo kailangan ng dalil. Yan.
La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi napapalibutan ng mga jihad. Anong jihad? Yung magkakabilang banda. Magkakabilang banda. Yung sa north, sa silangan, sa kanloran, sa ibaba, sa itaas. Pero ang ibig sabihin ng jihad na ito ay yung lugar. Yung lugar na kuan. Ibig sabihin si Allah ay hindi siya loob ng lugar. Kasi halimbawa ang isang tao na nasa loob ng bahay ay napapalibutan ng magkakabilang banda na lugar. Halimbawa yung sa bandang kanan, bandang kaliwa, sa harap at sa likod at sa itaas at sa ibaba, lahat mayroong lugar. Yan ay hindi natin pwedeng sabihin tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung ang tinutukoy naman sa jihad na yan, banda na yan, ay sa bandang itaas, ay si Allah ay sa bandang itaas. Pero wala sa kanyang itaas ang isang lugar. Kasi si Allah ay hindi maari maging sa loob ng isang lugar. Si Allah ay sa itaas ng kanyang arsh, pero hindi nakadikit sa kanyang arsh, hindi nakatayo sa kanyang arsh, kasi bainun min khalqihi. Ito yung paniniwala natin na tamang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na nakahiwalay sa lahat ng lugar, lahat ng nilalang. Ngunit siya ay sa itaas ng kanyang, ibabaw ng kanyang arsh. Pero wala sa itaas niya ang anumang lugar, anumang nilalang. Dahil dito, si Allah ay sa bandang itaas, sa ibabaw ng arsh. Pero walang lugar sa kanyang itaas. Dahil dito ang tinutukoy sa la tahwihil jihatu sit ay yung mga lugar na anim na magkakabilang banda, kasairil mubtada'at, katulad ng mga lahat ng nilalang, kasi lahat ng nilalang ay nasa magkakabilang banda, napapalibutan ng lugar kahit anong nilalang. Pero si Allah ay hindi ganon. Ito mga kapatid yung dapat natin paniwalaan tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.